kay David, kasi na-mention mo naman kanina that you were doing romance, you were doing action in the past, and then ito naman, something inspirational and feel good. So, gano'n ka-important for you sa mga fans mo na ganitong klase naman yung mapanood nilang gawa or role? How important Yes. this is to the fans? Para sa'yo, gano'n ka-importante yung ganito naman yung mapapanood ng fans? Well, wait lang. Matawag si Miss Joy. Okay, well, I think it's nice na iba naman side yung makita nila sa akin. For me naman as an actor, of course, we all want growth in everything that we do. So, for this film, it's new to me. Hopefully, the outcome is great. Yung comedy side, medyo nahirapan talaga ako, to be honest. But then, sinasabi na sa akin ni Direk na you just have to smile and just keep it light. Tapos, sobrang galing ng mga kasama ko. Like si Buboy, really. Sobrang galing mo. Pare, marketing. Oo. Tsaka, bakit nga pala tinatanong ka niya about something kanina? Hindi ko kasi talaga alam. David, we'll be right back. But yeah, going back to your question, yeah, I'm super excited for them to see this other side of my acting career. Would you do more comedy projects in the future? If it's nice, if the story is nice, I'll do it. Thank you so much po and congrats. Yung role na di ko sa. Thank you. And ano yung challenging part playing that role? My initial reaction. Wait lang. Hello, hi everybody. Hope you guys are having fun this afternoon. Okay, my initial reaction was, kaya ko ba yun? Just because I never played a role na priest. I mean, it was mostly romantic, di ba? Like, Pulang Araw. I mean, Pulang Araw was heavy drama. And then, Maria Clara naman historical din na medyo rom-com. Maging sino ko man action. And then now, priest. So, ang challenge dito is how do I make it still entertaining despite my role na obviously, if you're a priest, you would think na relax lang, timid, hindi ba? So yun yung naging challenge ko talaga, like how do I still make it entertaining? Yeah. Playing the role of Kikon, ano yung mga realizations mo or reflection mo? Yung mga natutunan mo? What I learned is, I think in life, it is okay to commit mistakes as long as you learn how to learn from your mistakes. And then eventually, hindi mo na siya gagawin ulit. So I think it's always better to like know kung bakit mo siya nagawa. And then from there, you learn from it. And then eventually, for sure, hindi mo na siya gagawin in the future. Thank you. Congratulations. Thank you. May questions po for Miss Ana Lopez po. Miss Ana, without spoiling anything po, can you describe your character in the film po? Yes, hello po sa inyo lahat. Good afternoon po. Ako dito si Mila. Siyempre, ang tawag ng bayan sa kanya, tukso ng bayan. Yun ang tawag sa kanya. At isa rin ako sa talagang taga Santo Cristo na magdududa kay Reverend Sam tungkol sa gusto niyang gawing misyon. So ngayon, dahil natukso ko ng bayan, malalaman natin dito kung ako ba yung tutulong sa misyon ni Reverend Sam o ako yung tutulong para maging miyembro si Reverend Sam sa mga makasalanan. Yun po. Ayun, nakita po natin sa trailer kanina na medyo pa-sexy po yung role nyo. So whenever po ba you receive offers na ganun po na sexy, lagi po ba kayong game or mas may hesitation po minsan? Actually, nung ginawa ko ito, may hesitation talaga na ako eh. Lalo na kay sobrang seryoso kasi ni David eh. Hindi, siguro, kaya ko lang naman tinanggap to. Because number one, maganda yung story.
nakakatuwa siya sobra. At may mapupulot talagang aral dito. So, nagbabase rin talaga kami now doon sa, kapag may sexy na part, kung talagang maganda yung pelikula. So, medyo pinipili na natin po sa ngayon. Naging mahirap po ba sa inyo yung pag-shift po from Pulang Araw na character to this one? Sa totoo lang, nung time kasi ng Pulang Araw, sobrang bigat niya eh. So, nung dumating sa akin, itong Samahan ng Mga Makasalanan, actually, para kung, alam mo yung refreshing siya for me, parang yung way para medyo bumitaw muna ako doon sa ano. Kasi sobrang bigat niya, to the point na kailangan ko ng hingahan. At itong Samahan ng Mga Makasalanan, siguro maganda rin kasi yung bonding namin mga cast doon. Sobrang gaan lang din. So, iba yung bonding kasi namin doon. So, naka-help siya sa akin. So, hindi siya masyado naging challenge for me kasi in-enjoy ko lang siya. Yun lang po. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Sir Jojo. For someone po na matagal na po sa industriya, namimili pa rin po ba kayo ng projects? And ano po yung nakita nyo sa Samahan ng Mga Makasalanan? Kaya nyo tinatawag? Siyempre, yung unang konsiderasyon mo yung the strength of the story. Kailangan mahalaga kasi yun ang material mo. Kung anong material mo, doon ako nag-debate. Tapos yung mga katrabaho mo, kita mo, ganda nila, kahit mga kasalanan sila. Pero siyempre, kami ni Direk, kakatrabaho lang namin sa very successful critical and commercial success of Love and the Kingdom. So, anyways, nakakamiss ang theater release. No? Gusto kong ma-experience ulit. Nung panahon namin, mga pelikula talagang pinipilahan, mga box office, at tapos yung experience of watching it the mass na marami kayo, yun ang nakakamiss sa mga streaming. Pero ito, napakalaki ng story ni Direk. He is the writer and he's the director, and with a very good-looking cast. And of course, we're hoping that it will be a commercial and critical success. Ano kasi ito eh, parang socio-political satire. Kung may gusto kang mensahe na ibigay, one of the biggest and most effective means is through comedy. You laugh because you relate, you laugh because alam mo, totoo. And that makes a really good comedy. And at the same time, you go home and say, tama. And also, believe in second chances. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Kasi may solusyon naman kung gugustuhin natin. Thank you po. Tapos ano pa to, sinot namin sa vegan, amongst other things na ginagawa namin. Wala naman po masyadong adjustment. Actually, sawang-sawa na po ako kasi kasama ko na naman si Betong tsaka si Budoy. Hindi ka naman naramdaman niya. Pero, ang isa dito sa, ang dami ko pa rin natututunan. Like every day, dito sa mga sinabi nila ng lahat, ang dami ko pa rin pong natututunan sa almost 20 years na po sa industriya from Starstruck. At yun nga, medyo may kaba. Kasi si Direk Ben, nagkaroon kami ng conversation pagdating namin doon. Ang saya-saya. Pero kapag kasi ang director mo ay ang writer din ng pelikula, you have to take that very seriously and be extra talaga. Kasi talagang kami, paano yun, Kuya Beto? Well, let's watch this. Ano yung nangyayari sa'yo? Saan? Ano yung nangyayari sa'yo? Ano yung nangyayari? Ano ka ba nakalimutan ko na yan? AJ mo! Eh, kasi... Ipapalabas mo yan! Alam ko ni Direk. At, alam ko ni Direk na ano kasi siyempre, iba-iba siyempre ang approach siyempre ng iba't ibang director. Siyempre, pag medyo may hindi ka nakita, nakita na yan, may mga gano'n. So, paano nga yung ginagawa? So, parang ikaw, pag nakita, pag-uhusayin mo, gagawin mo. Hindi naman ganyan yung nangyari sa'yo. Bakit mo pa ako tinanong? Medyo mas nakakatalis talaga po pag yung director ay writer din. Pero ganun ang dahil namin natutunan. Tsaka para sa isang pelikula, nagulat kami kung gaano kabilis niya i-shoot yung isang eksena. And grabe yung binigay niyang freedom sa amin. To an extent, of course. Pero sabi ko, grabe, one take. Talaga. Tapos nung nakita ko sa screen yung preview, ang ganda. Totoo yung kung pwedeng manalo ng best picture kung MMM. Ganda na. Hindi, wala nga
dalawa ang role ko. Oo. Isang mayor demonyo at isang scammer. Pero kambal sila. So medyo ang hirap lang kung paano mo i-invade yung isa. So hindi ko mapagpilitan. Tapos iba naman yung scammer. So ang nakakatawa, binibigyan ka ng freedom ni Direk. Pati alam niya pag talagang okay, role lang yan. Pero pag hindi, so talaga, sorry po Direk. So, yun natin yan. Pero masaya itong samahan na ito. Lalo na, siyempre si Sir Joel, si Sir Siliman, si Sir Jun, ako lahat. Grabe, iba't ibang flavor to eh. Iba't ibang siligang mix. Ang asin, no? So talagang iba-iba. Tapos, so, napakasaya ng samahan na ito. At marami kang natutunan, marami kang... actually, ang nakakatuwa rin yung after na ng taping eh. Diba yung ating pagkakain. Pagkakain tayo, magkukwentuhan. Let's all watch this. Wala. Boy. Unang-una po sa lahat, sinasabi ko po parang mahirap po kasi talaga ang comedy. Sobra. Pero dahil po sa mga kasama ko talaga, sa sobrang kakulitan ko lang din, I'll just be myself lang po. Okay, spell. English. Basta nagiging makasarili lang po ako. Makasarili. Yun na po, sobrang yung kulit ko kasi, kahit saan ko po iba ko sa bawat character, nakakapag-react po. So yung po yung parang magic sa isang eksena. Kapag yung bumabato ka ng linya, naiintindihan ng co-actors mo. So, hindi gagana ang isang komedyante kung hindi rin gagana yung isang kabatuhan mo na linya. So, tulungan. Ang galing mo po. So, ganyan po parang yung chemistry talaga. Yung nakita ko nga po dun sa parang, dahil kung nag-shoot tayo direct na parang, basta photoshoot po kami. Nakita ko po yung mga actors and actors, sabi ko, grabe, ang dami po pala talaga. Look test. Oo, wala ka. Yung nag-look test po kami, sobrang natuwa po ako, sobrang, ano yun, nakakakaba din. Kasi ang dami, paano mo ilalabas yung sarili mo dito, paano ka mag-stand out, or paano ka man lang papantay sa mga magagaling din actor. So, it was fun po. Thank you. Ang pokpok. Ilan ba yung pokpok? Si Lizelle? Lizelle, si Jade. Si Jade, ayan. Ang gaganda ng mga pokpok. Yun nakalagay dito eh. Ayun. Sa role niya, like si Lizelle, ngayon ko na nakitang masaya dahil huling teleserye niya, laging galit eh. No? So paano niyo yung role niya sa prostitute, inaral niyo ba yan o natural na lang lumabas yung magiging masayahin yung... Inaral niyo ba yan? Natural daw. Inaral niyo ba? Oo. Sa akin po, opo. Inaral ko kung paano magsalita, gumalaw. Actually, dinagdagan ko rin ng mannerism yung character ko. Like, may mag-chewing gum. Yung first scene ko kasi namin, sabi ko ni Direk, masyado pang decente, kumbaga. So, kailangan pang mas wild, gano'n. Mas garampingan pa. Opo. Nyagot din. Yes. Kay Jade naman. Jade? Ay, ang ganda naman ito si Jade. Parang si Jade. Parang si Sunshine Cruz, ano? Ganda. Sige, first movie mo ba to, Jade? Yes po. Ayun. Okay na ba sa'yo yung kaagad ang role mo? Prostitute agad binigay sa yung role? Sa akin po, nung nalaman ko na gano'n yung role ko, parang kinabahan ako and na-challenge ako, to be honest. Kasi first time kong gaganap ng gano'ng role. Kasi lahat ng role ko mahinhin, ganyan. Okay. Tapos, syempre ilang months din po akong nanood ng role ng mga prostitute, gano'n. Tapos parang isang araw, ng first day ng taping namin, sabi ni Direk sa akin, bakit tanginin mo, may blonde ba na buhok na may hen, ganyan? Maging pokpok ka, tumuwad ka, ganyan-ganyan. Sabi niya ganyan. Tumuwad ka. Tumuwad ka. Sabi mo na direct, basta alalahanin mo ng character lang to, hindi ka ganito in real life. Pero sobrang sayo, yun po. Ayun. So kayong dalawa, sinidus nyo si David. Ay, dalawa. Yes po. Ayun. At ano ba, madali bang masidus ko si David? May ano? Mahirap po. Or ano? Alam niyo, pumipigil lang siya, pero... Baka loob
sa trailer, parang dadakma ka kaagad eh. so, kwento mo yung eksena lang yun, yung eksena lang na yun. Paano, one take lang po ba yun? Or? Yung sa akin po, ilang take yun. Halos yung sigaw na direct sa loob, rinig na sa labas na, tumuwad ka, Jay! Tumuwad ka! Ganyan! Tapos may nag-uusapan na po ako sa loob na, oo, 19 years old lang kasi yan, ganyan-ganyan, first time niya. Tapos syempre po ako parang nakatingin na sa akin lahat, tapos ilang take na. So parang, sige, gawin ko na lang, ganyan-ganyan. Pero nung nakita ko naman po yung pinalabas na, maganda na. Congrats sa pagpuwat, ha? Na-achieve mo siya. Si Lizelle, ikaw naman Lizelle, I'm sure familiar ka naman kay David, di ba? Mas magkakilala na kayo. Actually, hindi po. First movie ko lang din po ito, tsaka first time ko lang din po sila makatrabaho din. Si David, pero si Ate Sanya po nakatrabaho na rin po before. And first time din po kay Direk. At ayun, sobrang kinakabahan po ako kasi bago siyang experience for me. Karamihan po ng role ko, laging mataray, kontrabida, ganyan. Tsaka first time din po sa film. So, doon ako medyo kabado po talaga. Pero nung nakita ko naman po yung mga kasama ko, grabe, mga veteranong aktor naman. Sobrang dali lang po katrabaho. Yung eksena po namin ni David na yon, nung una, natatawa siya, natatawa din ako. So, sabi ko sa kanya, wag siya tumawa sa akin kasi kailangan karinin natin to. So, ayun, yung nandadakma, wala naman nadakot sa'yo, di ba? Wala ka ng dakma? Wala, joke lang. Ano lang po yun? Umwari na. Nasa galaw-galaw lang. So, ayun, komportable naman po ako sa kanilang katrabaho. Tsaka, very guide naman po sa amin si Direk. So, one take lang yun para sa'yo? Ilang takes? Bali, tatlong eksena po kasi yun. So, gusto ni Direk isang buong takes. So, siguro, nakailang takes mo tayo doon, Direk? 5? 5 po. 5 po kami. Yan po. Ayun, okay. Thank you very much. Ano po kaya yung inspiration or yung inspiration to bring this film to life? Yung inspiration, actually simple lang eh. Dito, yun na kwento ko one time, parang I have a friend na sabi niya, hindi ako pwedeng parang trabaho ko, hindi ako pwedeng pumasok for a construction. Kasi may pupuntahan kami ng asawa ko para Couples for Christ. So naisip ko lang, bakit ang daming organization sa simbahan, pero walang organization sa mga makasalanan? Diba? So parang doon pa lang, parang ay, yung ganda nun Parang ang ganda nun. Tapos right there and there, uy, di ba, gawin natin yun. Parang isang bahay, pumunta sa makasalanan na tao, tapos ganyan, nag-agulo. Tapos ang galing kasi it all came into place. Tapos may pitch kay Bob na si Miss Nessa ang nag-pitch actually. Kasi wala ako dito, nasa Canada yata ako nun. Tapos sinabi niya, uy, abroad tayo. Pagkagulat ako, wow, saya. Sabi ko, ayun. So nakakatuwa na yun. Tapos vegan, actually that's the first problem eh. Naghanap kami ng location, saan natin gagawin? Kasi yung ganung taon eh. Tapos yun nga parang blessing in disguise ito. Tapos pagpunta namin ng vegan, lahat ng location, in one punta, na-identify namin lahat ng location. Tapos yun, thank you pala sa mga tiga-vegan, most of the talents here. Actually, all the talents na ginamit namin, nakasama namin, puro tiga-vegan, yan ang mabayong nila. And I think it's a good place to shoot, yung vegan. We had a good time. Sobrang saya. After ng kainan, ano ba nagagawa nito mga ito? Daming ginagawa nito. Yung after shoot, ang saya eh. Parang ang nagbakasyon eh. Tapos maganda may tinalimasan. So I think it's a good a destination for movies. And I think that's the intention of Governor Chavit na gawin yung part na yung nag-Ilocos sa shooting. Maraming coming project with GMA after Homecoming. Actually, parang one of my first films, which is Till I Met You, Robin Regine, which was a blockbuster, di ba? Kami nila Miss Annette, gumawa. It's a story from Miss Annette, ako yung nagsulat, saka
Nagsulat lang pala si Mark Reyes yung nag-direct. So, parang ganun. So, direct kasi, recently, no, I mean, wala namang something, pero mas nagiging uso ngayon yung medyo may violence, yung mga pelikula, yung mga projects, even on TV, diba? And now you are coming up with this film na very inspirational and hopefully life-changing. So, how important it is to you to send that message across sa mga makakanood ng movie? Kasi sakto din that it's showing that Saturday. As a filmmaker naman, ako, marami akong kwento eh. Tapos binabato ko lang yan. Kung sino man producer. Tapos, kasi I'm the type of filmmaker na iba-ibang genre. I enjoy different kinds of genre. So, pag kinuha nila, it's a pleasure for us to make it. Kasi yun nga, sabi ko, bawat pelikula, bawat kwento, parang baby mo yan ang pinapangalan. Nagkataon lang ito, kinuha ng GMA, which we should, congratulate GMA for doing something like this. Na malaki, ang katawa, tapos ensemble. Kasi usually ngayon, nakakatipid, nalilate na ng mga pelikula eh. Dalawang taong nag-uusap, pumunta sa ganito, puro ganun na eh. Diba? So ito, ang laki ng pelikula. So, rin natin kasi yun, bukod sa lesson niya, I think this is a big step towards making, bigger and bolder and better films. Thank you, Direct. And last. Hello po. Congratulations po muna. Ganda-ganda po nung trailer. Oh, thank you. Thank you. Wala sa kanila na thank you. Ayun po. With the title itself pa lang, Samahan ng Mga Makasalanan. Very catchy and intriguing po yung title. So, do you take it as a challenge po na ngayon pa lang parang pinag-uusapan na siya online, and now with the release of the trailer, for sure po, magte-trending po siya online. Kayo po ba? Do you take it as a challenge? Actually, it's challenging for everyone who's making a film right now and putting it out in the theaters. So, as much as we can, sana supportahan natin. And with your help, ang tawag dito, sana, kasi industry natin to, buhay natin to eh. So it's always challenging to make a film. So, and nakakabilibing nagpo-produce pa at this point. And something like this, na actually edgy siya, pero when you watch it, nakakatawa, kasi daming moral lessons. It's for the family actually. So, yun, with your support, sana panoorin natin lahat ito. And di ba, I'm hearing some films are making good ngayon sa box office eh. I hope, tuloy natin yun. Kasi sabi nga, there's a study sa States na ang sabi, gustong manood ng mga audience, ng mga tao. But they're looking for more interesting content, more interesting films. It's yun. Ito, GMA's, may track record na gumagawa sila ng gano'n. So ito, this is an example. Nakita niyo naman trailer, maganda, interesting, nandun lahat eh. Ang ginastusan yung cast, ginastusan yung set, ginastusan yung pinagpaguran, ginastusan. So, please support. Then taking off from that answer, ano po yung gusto niyong makuhang reaction from the audience once na lumabas sila sa theaters? And also, since I-mention niyo yung moral lesson, anong lesson ang pwedeng mapulot ng mga manonood? Very basic to eh. Parang people can always start somewhere. Pero pinakagusto kong makaramdaman nila, paglabas nila ng sinihan, ay sabihin nila na, ang ganda nun na nakakatawa, nakakaiyak, lahat, sulit yung pera. Yun ang dapat maramdaman ng audience natin ngayon. Na ibabayad nila, maski mahal sa sinihan, worth na worth. Kasi maganda talaga yung pelikula. And sa cast pa lang makikita mo na eh. This is the type of films na dapat panoorin nyo sa sinihan. Ano po yung moral lesson? Parang si David na mention niya yung mga natutunan niyo with this character. But sa audience po, ano po yung gusto niyo Sa audience, it's always there's always a point to, may sinasabi lagi dito yung may ginawa kami ng brother ko, parang ang sinasabi lagi, habang naniniwala ka, if you have faith, di ba, there's hope. And kung maniniwala ka, there's always a chance to start. Yun, mapapanood yun. And it's very pointed dun sa palabas. And yun yan, it's not only a comedy, marami kang mapupulot dito. Pero grabe rin yung comedy, nakita nyo sa trailer. Thank you, Direk. Thank you. Congratulations.